So bago ang lahat, nakakatakot ang kumain ng salad ngayon. Tinawag naman ng media na NBA Tank Week yung papasok ng March. Parang manok lang dahil papasok lang din ng last 45 days ng regular season. Dadaan din kasi doon ang March Madness at doon talaga makikita yung mga top prospect. Ngayon pa lang ang Jazz ang pinaka-notorious pagdating sa tanking dahil sa mga papasok na player para sa 2026 draft. Kahit si Commissioner nagpadala na ng sariling physician para lang i-check ang injury ni Markkanen. Ang top 5 team naman na nasa lower rank ngayon na posible makakuha ng mga bigating prospect ay Sacramento, Indiana, Brooklyn, Wizards, Pelicans, yung Jazz nasa number 6 pa. Ito yung mga player kung bakit yung mga teams ngayon nagtatank or yung mga top prospect papasok ng NBA draft na inaabangan nila sa June or kaya May pagdating ng lottery. So hindi to talaga mock draft kasi dadaan pa yung March Madness. Dahil sa top 10 prospect, 8 doon ang nag-a-average ng at least 20 points per game. Ang OKC potential na makakuha ng 2 or 3 first rounder depende sa ranking ng mga teams na nakuhanan nila ng draft picks. Isa lang kasi ang sigurado doon, makukuha nila ang either sa Clippers or kaya sa Philadelphia. Ang Clippers pa naman ngayon pang number 11. Pwede pang makakuha ang OKC ng at least top 8 or top 5 kapag suswertehin. Kung top 14 pa sa ngayon ang OKC mula sa Clippers, ang pwede nilang makuha si Axel Lenderberg ng Michigan, isang 6'10 center na nag-a-average ng 14.7 rebounds at 3 assists per game. Or kaya ang guard na si LaBaron Philon ng Alabama na meron 21 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Isa sa mga drop steal na pwede mangyari. Pwede pa makasingit dyan si Mika Muranen, si Slim Jesus ng Finland kung papasok siya sa at least top 15 para kasi nag-iisip na hindi sumali, nagkamali ng decision. Sa top 5 naman, ang una doon si Caleb Wilson na isang 6'10 forward mula dito sa North Carolina. Nag-a-average siya ng almost 20 points, 9 rebounds, 2 assists per game. Siya ang leader ng team sa rebounds, points, blocks at steals. Kaso nagkaroon siya ng fracture sa kamay noong nakaraang February 10 at yun ang posible magpababa ng kanyang ranking. Dati rin siyang ka-teammate ng Boozer Brothers at ang comparison pa niyang player si Chris Bosh or kaya Jermaine O'Neal. Pero parang mas malapit siya kay Jermaine O'Neal dahil sa defense. Yung pang-apat naman dun, yung tinatawag nilang next Derrick Rose, si Kingston Fleming. 6'4 guard na galing ng University of Houston. May average siyang almost 16 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Kung base lang sa numbers, decent naman siya, 48 and 38% shooting. Kaya siya tinawag na Derrick Rose kasi siya ang pinaka-athletic na guard na kasama sa mga prospect. Wala namang kasing consensus number 1 overall ngayong taon dahil top 4 na mga player potential na maging number 1. Kaya siya tinatawag na next Derrick Rose dahil siya yung pinakamalapit na athletic type at style kay D-Rose dati mula sa college papasok ng NBA. Kaya yung Brooklyn ang gustong makakuha sa kanya pagdating sa draft kasi papatak siya ng number 4 at posible din siya mag-slip until number 8 or number 6. Siya yung isa sa pinaka-underdog papasok ng draft dahil lower rank siya dati bago siya nakapasok ng top 5 pagdating sa mga prospect. Ang pangatlong prospect naman si Cameron Boozer, ang anak ni Carlos Boozer na matagal na rin namang inaabangan sa NBA parang 3 taon na. Nauna pa nga siyang ma-broadcast kaysa kay Cooper Flag. Nag-a-average siya sa Duke ng 22 points at 10 rebounds per game. Hindi lang decent numbers pang NBA numbers pa dahil 58 and 40% shooting. 6'9 power forward si Cameron Boozer at ang comparison sa kanya si Al Horford pero parang mas malapit si Paolo Banchero. Si Horford kasi nag-improve talaga yung shooting niya. Hindi nga lang ganun ka-explosive pero effective. Si Cameron Boozer nung nasa high school pa lang, parang second year pa lang yata niya sa high school, tinagurian ng top prospect pagdating ng 2026 draft. Biglang dumating yung pangalawa, si AJ Dybantsa, ang original na karibal ni Cooper Flag bago siya nagpalipat ng taon. Nag-a-average itong si Dybantsa ng 25.6 rebounds, 3 assists, 53 and 36%. 6'9 forward na ang comparison si Paul George at itong si Tracy McGrady. Naglalaro siya sa BYU kung saan galing si Yegor Demin at mas pinili niya ang college team na to kumpara sa Duke at sa Kentucky dahil sa coach dati ni na KD dito nagko-coach. Kaya din nakakasama niya si Kevin Durant sa mga workout at sinisigurado niya makukuha niya yung top spot.
Ngayon pa lang sa college, meron na siyang net worth na 7 to 9 million galing sa nil contract. Yung number 1 naman sa ngayon si Darren Peterson, 6'5 shooting guard at point guard ng Kansas. Ang comparison niya si Brandon Roy or kaya Devin Booker, based yun sa mga scouting report, sila may sabi nun. Siya yung tinuturing na best 3-level scorer, 3-point shooter, mid-range shooter, at inside the paint. Nag-a-average siya ng 20 points, 4 rebounds, 1 assist per game. Pure scorer talaga. Baka pa Cam Thomas ang comparison niya. Meron siyang nasa 47 and 40%. Tiningnan ko yung game stats niya, meron siyang game doon na nakascore siya ng 10 points in 23 minutes. Ni walang assist, rebounds, halos lahat 0 na. Versus Oklahoma State naman, nagkaroon siya ng 23 points at 0 assist pa rin. Mukhang pure scorer talaga at Cam Thomas yung datigan. Ang pwede kasing magpabagsak ng drop stock ni Darren Peterson ay yung mga injuries na nakuha niya. Kahit yung mga fans nagre-request sa medical team na ilabas talaga yung mga injuries dahil nakamintis na siya ng 11 games sa iba-ibang klaseng injury na nakuha niya ngayong season. At based pa sa mga report, nag-aala Ace Bailey na itong si Darren Peterson. Pinabababa niya ang kanyang drop stock para hindi mapunta sa mga low-ranking team or mga tanking team. So either si Dibansa, Cameron Boozer, Fleming at itong si Peterson ang maging number 1 overall. Depende kung sino ang kukunin ng mga team.